Kung hindi ako huminto sa gabing iyon, patay na sana ang mag-ina. Sa likod ng abandonadong bodega, may umiiyak na sanggol, at may nakatingin sa amin sa dilim, 2 pulang mata. Isa lang akong ordinaryong grab driver, at ito ang gabing muntik nang hindi kami makauwi. Bago mangyari ang lahat ng iyon, simple lang ang buhay ko. Ako si Marcel, grab driver. Gising, drive, balik bahay, alagaan si tatay. Pero may isang gabi na hindi ko malilimutan habang buhay. Gabing iyon, nagligtas ako ng mag-ina mula sa aswang. Alam niyo yung klase ng pagod na hindi nawawala kahit matulog ka? Ako ang ganon. Mid-40s na, buhok kumukupas na rin, mga kamay na may peklat sa manibela dahil sa pag-aayos ng kotse at paminsan-minsan naaway bata sa kalye. Si tatay, si Mang Doming, ang dahilan kung bakit hindi ako nakarelocate sa mas maaliwalas na trabaho. May demensya siya, madaling kalimutin kung anong araw, kung sino yung kamakahaluan niya kahapon, pero lagi niyang alam na kailangan niya ng maliliit na bagay. Tsaa, gamot, at isang tao na magpupunas ng kaniyang ingay kapag umiiyak sa gabi. Ako ang naglilinis ng bahay, nagluluto minsan ng balot o sinabawang manok pag may pambayad sa kuryente. Hindi madali. Pero ganun talaga, may responsibilidad. Nag-grab ako, hindi lang dahil kailangan ng pera. May isang bagay sa akin na hindi ko matago. Hindi ako makakapiling lang habang may taong nangangailangan. Kahit isang simpleng tanong lang, "Kuya, saan po?" Lumalabas sa akin ang reflex na tumulong. Dala ko yung paniniwala na ang maliliit na kabutihan, kahit paulit-ulit at walang kapalit, may pwedeng magbunga. Hindi ko alam noon na sa gabing iyon, mabubuo ang bunga na, yun sa isang paraan na halos sirain ang buong mundo ko. Bago pa mag-umaga ng araw na yon, may nangyari munang maliit. Maliit pero nagpapakita ng kung anong klase ng tao ako. May isang pasahero ako na madali niyang napansin sa unahan. Isang matandang babae, nalulunod ang mukha sa payak na pag-aalala. Tinawag niya ako ng mahinahon. "Kuya, bulsa ko, natanggal yata." Mukha niya'y blangko nang mawala ang wallet. Hindi kami masyadong nag-usap agad. Mabilis lang. Pero naalala ko ang senaryong iyan. May lalaki sa likod na kumurot sa bulsa ng pasahero ko habang umiikot kami sa sulok. Hinabol ko. Hindi ako superhero. Hindi naman. Pero nadagdagan yung tapang ko dahil alam kong hindi makakakita ng hustisya ang matandang babae sa ganitong gabi kung wala ako. Naabutan ko yung supot sa ilalim ng upuan ng pasahero at tinawag yung lalaki palabas. Nag-ambag-ambag kami ng kapitbahay, may konting asikaso sa pulis, at naibalik yung pera. Simple lang. Pero pagkatapos ng maliit na pangyayaring iyan, may umusbong sa loob ko. Pakiramdam na kung may mangyayari sa gabi, ayaw kong maging nakatingin lang. Nakakatuwa minsan ang kalye, nakakaistorbo din. May mga lugar sa gilid ng bayan namin na puro abandonado na. Pinaliit na bahay na may sirang pinto, eskinita na tila nilimot ng ilaw. Ganon din ang lugar na pinapapasukan ng mga taksil na kapirasong kaluluwa. Hindi ako pumipili kung saan magpanel ng aking kotse. Kunin ko ang fare. At kapag mas malapit sa bahay nila ang pupuntahan nila, ayos lang. Minsan, sa gitna ng gabi, may pumapailan lang na pakiramdam sa akin. Hindi takot, more like gut instinct na huwag huminto sa isang baybayin. Pero minsan, kailangan pa rin. Iyong gabi, may tumunog ng ride request sa app. Isang pickup sa gilid ng bayan, sa tinatawag ng driver, Old Sugar Mill Road. Lokasyon na hindi ko binanggit sa sino man. Hindi naman karaniwan ang singil ng passenger na yon, kaya sumakay ako. Paglapit ko sa lugar, medyo malamlam ang ilaw. May amoy ng lupa at nasunog na damo. Nakita ko ang isang lalaki sa kabilang bahagi ng daan, nakasapatos na kupas at may jacket na tila pinirata sa panahon. Nagbukas siya ng bintana. "Kuya," sabi niya, parang may takot sa boses. "May tao doon, nanghihingi ng tulong, baka nasaktan." Bahagya akong sinaliksik pero hindi ko ginawang big deal. Pero may kakaiba sa paraan ng kanyang pagturo. Tila nagmamadali, may maliit na pag-iyak sa likod ng kanyang mga mata. Sinakay ko siya at nagtanong ako habang nagpapatuloy kami. Asan sila? Sa lumang bahay sa hulihan, maikli ang sagot. Mukha silang sugatan.
Pagdating namin, nakita ko agad, may liwanag na nagmumula sa loob na parang hindi normal, dilaw na siga na kumikislap sa loob ng nakasarang bodega. May tunog ng pag-iyak ng bata, parang umuugong sa loob. May 2 tao sa labas. Isa'y babae na halos matumba, hawak-hawak ang tiyan niya, at may sanggol na kulot ang buhok na kumakapit sa kanyang balikat. Ang babae, hindi ko malilimutan ang mukha niya, matangos ang ilong, kulay itim ang mga pilik mata, at parang ang mga mata niya ay nalulunod sa takot. Hindi ko alam ang dahilan, pero agad kong naramdaman na kailangang ilabas sila diyan. Hindi ako sanay sa ganitong drama, ngunit hindi ko rin inisip pa. Pinabukas ko ang pinto ng kotse at inalalayan ko ang babae. Sa unahan namin, may isang aninong gumalaw sa madilim, 2 pulang kumikislap na mata na parabang naglalagablab. Hindi ako nanlaba. Simpulyang nakita ko lang at kinabukasan pa ako doon. Isang kakaibang bagay na hindi tama ang hugis, ang kilos parang tao, pero hindi. Hindi ko alam kung anong sasabihin niyan. Baka aso lang o baka ilaw lang na sumasalamin. Pero may pakiramdam na hindi pangkaraniwan. May naalala akong bulsa ng maliit na plastik. May asin ako palagi sa balot na daladala. Para lang sa maliit na paglalakad ng gabi at sa mga basurang nag-iingay. Hindi ko mapaliwanag bakit may idea na gamitin iyon. Hindi ito plano o ritual. Ito ay isang instintong pagkuha ng munting bag ng asin, pagpilit na magpapabula sa hangin hanggang sa tumagas ang putik sa hangin. Parang napipilit lang gawin. Itinapon ko, hindi inakalang may mangyayari, at para bang may kumunot ang anino at umurong. Hindi ko itinuro ito bilang mahalaga. Masasabi kong palagi kong dala ang asin at hindi ko inaasahang gagamitin ko ito sa ganoong paraan. Basta, nagkaroon ng sandaling kakaiba. Dumaan ang open space at parang bumuhos ang simoy ng hangin. Ang pulang mga mata na una nang lumabo, napalayo at nawala. Mabilis ang reaksyon ng babae. "Marcel, tumayo ka!" Sigaw ng lalaki na kasama. Lumundag ako para sunduin si baby at si nanay. Maliit lang ang sanggol, marahil 3 buwan. Pilo na ang damit, may dumi. Hindi nila maipaliwanag agad kung paano sila napunta sa loob ng abandonadong bodega. Mga luha at medyo pagkurog ng katawan ng babae. Tinawag ko ang mga kapitbahay na sumunod-sunod muna. May isang matandang naglakad, papalapit dala ang isang blanket at isang bote ng tubig. Alam kong maliwanag na hindi namin pwedeng iwan sila dyan. Dinala ko sila sa kotse at sa daan pabalik sa bahay, tumunog ang ulo ko ng sobrang gulat at takot. Pinaayos ko ang maliit na kwarto na malapit sa kusina para sa kanila. Pinainom ko ng tsaa si nanay. Nagbihis ako ng damit ng bata. Pinilit kong maging kalmado. "Ako si Marcel," sabi ko sa babae sa pinakasimpleng tono. "Hindi ka nag-iisa." Ngunit hindi niya ako sinagot agad. Hindi niya alam ang pangalan niya. "Sino ka?" tanong ko sa kanya. Hindi ko maalala. Ang sagot niya na may pagkabagabag. Hindi ko maalala kung paano ako napunta rito. Napansin ko na nagpapatak ng maliliit na luha ang kanyang mga mata at umiikot na parang nalilito. Tinawag ko siyang Alice sa loob ng ulo ko. Hindi iyang tunay na pangalan niya, ngunit dumating ng kusa. "Alice," tinawag ko. "Alice, hanggang dumating ang tulong, dito muna kayo." Hindi ko pinilit. Pinahiga ko siya sa kama, pinatakbo ang bentilador at inakala kong kailangan ng pahinga niya. Mula nang pumunta sila, nagbago ng bahagya ang bahay. Ang kantina na palaging tahimik ay parang nagkaroon ng bagong tunog. Pag-iyak ng sanggol na papalapit sa bintana, mga himaymay ng pagtulog na hindi natutuloy. Si tatay, na kanina ay tila natutulog sa kubyerto, nagising at natuwa sa presensya ng bata. Malinaw na hindi niya inalala agad ang mga pangalan, pero nabuhayan ang loob pag may kapiling. "Ang cute naman," bumulong siya, at parang nawawala sa kanya ang pagkabalisa. Para sa isang sandali, nagkaroon kami ng aliw. Hindi ko pinilit si Alice na magkwento ng lahat ng nangyari. May ilang araw na nagdaan na may mga puting espasyo sa kanyang alaala. Hindi niya maalala kung anong araw siya ipinanganak. Hindi maipaliwanag kung bakit may tuhod niya na gasgas at walang paliwanag. Tila may nagdikit na malabong mga fragment sa isip niya. Mga awit na hindi niya maalala kung saan galing, isang silahis ng apoy, isang bilog ng dugo sa lupa.
mga larawan na dumarating sa kanya sa gabi bilang panaginip. Ipinaliwanag niya ang mga panaginip bilang isang malabong pelikula at umiiyak sa paggising. Sa simula, marahil, inisip ko na trauma lang ito, malayo sa kaalaman ko kung gaano kalalim ang lunas. Tinawag ko ang kapitbahay na si Paeng, isang dating siga na may mabuting puso. Si Paeng, sa totoo lang, ang tipo na alam mong mapupuntahan mo kung may problema. Nag-aalok siya ng upuan, ng tsaa at mapagmalasakit na tingin. "Kuya," sabi niya sa akin isang gabi habang nakaupo kami sa kusina, "matagal ko nang naririnig ang chismis tungkol sa mga bagay na yan sa lumang mill. Kung mauulit yan, tawagin mo ako." Hindi ko ginusto makialam siya sa mga bagay na di natin naiintindihan, pero naramdaman ko na kailangan namin ng suporta. "Hindi natin gagawin kung ano ang hindi natin alam," sabi ko. Pero hindi ko rin iiwan si Alice. May mga gabi na tahimik kami lang. Pinakakain ko ng paresang ulam, naglilinis ng mga damit, inaalagaan ng sanggol. Unti-unti, si Alice ay nagiging bahagi na ng bahay. Hindi bilang isang pansamantalang bisita, kundi bilang tao na unti-unting bumubuo ng kanyang sarili sa loob ng aming simpleng mundo. Nakakatawa, kahit na sa gitna ng takot, nang minsan ay nagluto ako ng kare-kare na parang wala kaming ibang problema. Si tatay kumain ng may ngiti, si Alice tumango ng may hinahon, at para sa ilang oras ay nagkaroon kami ng estado ng normalidad. Ngunit hindi nagtagal ay may kakaibang hangin na pumasok sa aming gabi. Nakakapanaginip si Alice ng mga eksenang paulit-ulit. Isang hapag na puno ng maliit na kahon, mga tao na nakaitim na parang may seremonya, at isang awit na paulit-ulit naghihikbi. "Parang may kumakatok sa akin sa panaginip," sabi niya minsan habang nagigising. May mga mata sa dilim na nakatingin sa akin. Hindi ko naintindihan agad ang ibig sabihin niya, pero alam kong may mas malalim na nangyayari kaysa simpleng kalituhan. Isang gabi, nagising ako dahil sa tunog ng pagdikit sa bubong. Maliit na kalabit na parang may tumama. Si tatay, nililito sa sariling memorya, nagising din at napalingon. Si Alice, nagngingit-ngit, natigilan. May maliit na pag-iyak mula sa kanto ng aming bahay na parang may lumalapit na bagay sa pinto. Nilapitan namin at nakita ang isang maliit na itak na may dugo ng ibon. Hindi ko ipapaliwanag kung paano pumapasok ang mga bagay na iyon. Hindi lumusaw ang aking takot. Tumayo kami nang magkakasabay na parang isang maliit na pader na pinaghihiwalay ang ating karaniwang buhay sa kung ano ang nagtatangkang pumasok. Doon ko unang tinawag ang albularyo, hindi dahil ako'y mananampalataya sa lahat niya sasabihin, kundi dahil sa respeto sa paniniwala ng kapitbahay at sa halong pagkasabik na may paraan para maibsan ang takot. Hindi ko inasahan ang kanyang pagdating. May dalang bag na puno ng mga bagay na hindi ko kayang bigyan ng pangalan. May mga kahoy at mga tela at mga bote. Siya'y matahimik, ngunit sa kanyang mga mata, may katiyakan na hindi ko maramdaman. "Huwag natin iwan ang bata sa dilim," maikli niyang sabi. Hindi sinabing garantiya ang mga binanggit niya. Hindi rin ako naniniwala sa mga pamahiin ng buo. Pero sa puso ko, kailangan ko ng kahit na anong sandigan. Naiyak ako ng konti. Si Alice, mahina, hawak ang sanggol at nagtitiwala, kahit wala siyang buong alaala. Hindi namin pinili agad na ipaalam sa pulis ang lahat. Anong sasabihin namin? Na may pulang mata sa bodega at naitapon lang natin ang asin mula sa bulsa? Ako mismo, hindi ako nagugustuhan na maging taong iba. Marami ring tao ang tatawa at ituturing kang baliw. Kaya ginagamit namin ang simpleng paraan ng kapitbahay at pag-asa, sari-saring bakanteng puwang, panalangin at pag-iingat. Naglagay kami ng mga ilaw sa paligid ng bahay, inaprubahan ni Paeng, na nagkakahalo ng takot at tapang sa boses niya. Kung may darating man, hindi kami maghihintay lang, pahayag niya na parang paalala at panalangin. May panahong umaandar na kami dahil sa pagod at takot. Pero may lilim ng pag-asa. Sa mga oras na tahimik, nagkukwento kami ng maliit na bagay. Si Alice minsan ay tumawa ng malambing habang pinapakain niya ang sanggol. Nakita ko ang isang bagay na hindi ko inakala. Ang puso ko, pagod man,
ay parang nagkakaroon ng liwanag. Ipinagtataka ko kung paano nagiging malapit ang dalawang taong nagsimula bilang estranghero at ngayon ay may malalim na ugnayan. Nag-aasikaso kami sa simpleng gawaing bahay at ayun, may maliit na pag-ibig na unti-unting lumilitaw. Pero ang mga panaginip ay hindi nawawala. Minsan napapansin kong may mga bakas sa balat ni Alice na hindi niya maalala kung paano nakuha. Minsan, nagigising siya sa gabi na parang may nakikipag-usap sa kanya sa dilim. Paulit-ulit niyang binabanggit ang isang pangalan na hindi niya matandaan kapag nagising siya. Isang pangalan na tila may karga ng bigat. Lucas. Umuulit ito sa kanyang mga bibig na parang telemarkadong salamangka. Lucas, sambit niya at tumatak sa luha ang kanyang mukha. Hindi ko mabigyan ng paliwanag, kaya't sinabi ko lamang na may kamag-anak siguro siyang malalim ang sugat at kailangan namin ng oras. Kasabay ng paglala ng mga panaginip, nagsimulang maglibot ang mga espekulasyon sa aming komunidad. May mga tumatawa, may mga gumagawa ng kwento, at may mga tahimik na hindi nagsasalita. May kwento na daw ang lumang mill, sabi ng isa. Madaling malaglag ang usapan doon. Hindi namin tinanggi o kinumpirma ang mga bintang. Ngunit ang takot ay parang nilalamon ng gabi. Hindi kami makakatulog ng maayos. Sa paborable o hindi na paraan, naging buo ang aming maliit na relasyong pansalo. Ako, si tatay, si Alice, at ang sanggol. Nalaman namin na ang mga maliliit na gawa, pagpapalit ng lampin sa gabi, pagbabasa ng kwento pagtakot, ay sapat na para mapanatili ang bait at pag-asa. Isang gabi, nagising ako sa tunog ng telepono. Si Paing, ang pinsan na may tricycle, tumawag. Kuya, may nag-uusap ang mga tao, madali niyang sabi. Hindi ko maintindihan kung totoo, pero may lumalabas daw sa abandoned na mill na yon. May nag-aabang daw sa daan. Naramdaman ko ang panibagong panginginig sa katawan. Hindi ko na lubusang sinuri ang impormasyon. Ayaw ko ring magpaniwala agad. Pero may paraan kami. Mag-ingat, magplano, at huwag magpadalos-dalos. Sige, sagot ko. Huwag muna kayong pupunta sa lugar. Ako na ang bahala mamaya. Nagising ako ng mataimtim. Si Alice, sa tabi ng sanggol, may luha sa pisngi. Marcel, bulong niya. Akala ko, minsan naririnig ko ang kanta nila. Hindi ko inalam kung ano ang ibig sabihin niya. Para sa akin, mas madali ang pag-aalaga kaysa sa pag-unawa. Habang naglalakad ako palabas para magmaneho ng isa pang habol ng riding, napatingin ako sa buwan. Parang malabo siya, pinagpi-fade out ng mga ulap. Alam kong may darating na pagsubok at hindi na ito simpleng usapin na maibabalik sa dati kapag nakaalis. May kumikilos na puwersa na tila tumitiktik sa paligid natin. Hindi pa ako handa noon. Ngunit sinasabi sa akin ng puso ko na hindi ko pwedeng talikuran sila. Ako si Marcel, grab driver. Hindi mayor, hindi pulis, isang tao lang na nagbigay ng isang simpleng tulong. Pero sa gabing iyon, nagbago ang aking pagkatao nang hindi ko inaasahan. Hindi ko pa alam ang buong sakuna na haharapin namin. Hindi ko pa alam na ang pangalan na muling babanggitin ni Alice sa mga darating na gabi, Lucas, ay magiging sentro ng isang bagay na maglalagay sa amin sa panganib. At habang nag-aayos ako ng ilaw sa labas ng bahay, habang pinapakinggan ng malumanay na huni ng sanggol, napuno ako ng ganitong tanong. Hanggang saan ako magtatanggol para sa iba? Hanggang saan ako maglalakad sa dilim at haharapin ang hindi nakikitang nilalang para iligtas ang isang ina at ang anak niya? Di pa tapos ang gabi, di pa rin tapos ang takot. Ngunit may isang bagay na malinaw, hindi ako aalis. Hindi ako aalis. May ilang sandali ng katahimikan, hindi ang tahimik na inuuna ng pagod, kundi yung tahimik na puno ng pag-aabang. Nagpalit-palit kami ng bantay sa buong bahay. Ako ang nagmamaneho pa rin sa araw, ngunit sa gabi, mas madalas akong nakaupo sa labas ng pintuan. Si Paeng naman ang naglalakad-lakad sa kanto. Si Paeng ang nakahanda sa kanyang tricycle para sa anumang kailangang paghatid. At si tatay, kahit naguguluhan, ay tila may sariling paraan ng pag-aalaga. Hindi niya man maalala ang pangalan namin, lagi niyang sinasabi na huwag niyo silang pabayaan. Para bang naiintindihan niya ang bigat ng pasanin
kahit malabo. Kung interesado kayo sa mga totoong kwento ng supernatural, i-comment ang reaksyon nyo at mag-subscribe para sa buong series. Hindi nagtagal, dumami ang munting senyales ng banta. May mga gabi na nag-iilaw ang maliliit na ilaw sa labas ng bahay. Hindi regular na lampara, kundi parang maliliit na siga na kumikislap at nawawala. May ilang pagkalat ng mga bulak na tila inihagis mula sa taas. At isang gabi, may nakita kaming marka sa pinto. Hindi halatang niukit ng kamay, kundi parang larawang naiwan na may malamlam na likidong natuyo. Nagdulot ito ng malamig sa balat ko. Hindi namin alam kung ano eksakto ang ibig sabihin ng mga senyales na yon, pero alam namin ang epekto, takot, at isang mas matinding determinasyon. Isang gabi, mga bandang madaling araw, nagising ako dahil parang may kumatok ng malapitan sa dingding ng kwarto. Si Alice, na ngayon ay medyo tumitimbang na ulit sa pang-araw-araw, pumintig. "Marcel!" bulong niya sa tugtog ng kalansing. Narinig ko na naman. Tinawag niya ang pangalan na paulit-ulit niyang inaawit sa panaginip. Sa pagkakataong iyon, hindi na kami nag-aalinlangan. May humahanap talaga. Naglatag kami ng planong simpleng-simpleng lang, hindi para maging bayani sa pelikula, kundi para mabawi ang anumang pwedeng mawala pa. Si Paeng at si Paing, na dati kong hindi inakala na magkakatrabaho ko sa ganitong bagay, ay naging mahahalagang kasamahan. May mga kapitbahay na nagdala ng pagkaing madaling kainin, at ang manunugis na dating nabanggit ay dinalaw din namin. Hindi ko inaasahan na kukunin ko ang kanyang payo, pero pagdating niya, nakita ko sa kanya ang isang bagay. Hindi ang kababalaghan, kundi pagkilala sa sakit ng tao. Umaga ng pag-alis, nagtipon kami sa maliit na kusina ko. Si Alice ay tahimik, hawak-hawak ang manipis na kumot ng sanggol. "Marcel," bumulong siya, baka hindi nila ako hayaan." Napahagulgul ako sa loob. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya na hahayaan namin siya. Kami na ang lalaban. Hindi namin pinakita ang pagkabukas ng takot. Nagdasal lang kami, hinaplos ang mga kamay, at nagpaalam. Hindi sobra, hindi sabihin na garantiya, kundi paalala lang ng pag-asa. Mabilis ang paggalaw. Sumakay kami sa 3 sasakyan. Ako, si Paing sa tricycle niya, at isang jeep na hiniram sa kapitbahay. Ang lugar na pupuntahan namin ay hindi na bago sa akin, iyon ding abandonadong planta kung saan unang nakita ko ang pulang mga mata. Mas mabigat ang hangin noon, parang may bahagyang amoy ng kahoy na unti-unting nasusunog. Humupa ang trapiko ng gabi at para kaming mga anino na naglalakad papunta sa lupaing nilimot ng ilaw. Paglapit namin, nagkakaroon ng mababaw na pag-uusap. "Mag-ingat," bulong ni Paeng. "Walang-wala tayong dapat iwan," sabi ni Paing. Si manunugis, tahimik lang, pinagmamasdan ng paligid na parang sinasala ang hangin. May dala siyang isang supot na sinabing para sa proteksyon, pero hindi siya nagbigay ng instruksyon. Sinabi lang niya na hindi ito basta-basta gamit. Tanggapin lang namin. Tinanggap namin dahil hindi lang kami nagpapadala ng sariling pantasya dito. May sigaw ng katotohanan sa likod ng kwento ni Alice. Pumasok kami sa loob ng planta sa hating gabi. Madilim, malalim, at parang may alingaw-ngaw ng mga lumang makina. Naririnig ko ang hakbang namin, ang malutong na pagaspas ng papel, at may mga dulo ng kandila na nakatayo sa ilang lugar. Hindi bagay para sa normal na pag-iilaw, kundi tanda ng pagdiriwang ng ibang uri. Sa gilid, may mga kahon at maliit na kagamitan na parang ginamit sa isang ritual. Hindi ko ilalalarawan ang mga ito ng detalyado, hindi dahil ayaw kong maging malinaw, kundi dahil hindi ito kwento ng pagtuturo. Ito ay kwento ng pagdanas. May mga tao sa loob. Hindi kami nagulat na may mga kasama silang ibang mukha. Mga anino na bahagyang sumilip sa amin at nagbago ang posisyon sa dilim. May mga tinig na bumubulong at mula sa gitna may isang lalaking tumayo. Malamlam ang mukha niya sa mga kandila at kapag tumingin siya ng diretsyo, nakita ko ang pagkabulag-balagnit ng pagkatao niya. Hindi lang karahasan, kundi determinasyon at pag-iisip. "Lucas," napasambit si Alice nang hindi inaasahan. Tumigil ang lahat. Ang pangalan na yon, Lucas, ay tila may timbang ng maraming taon. Si Lucas, ang pinuno ng kulto, ay may katauhan na nakakabighani.
may pananalita, may pangungusap na parang nakaplanong epekto. Hindi ko inasahan na ang tingin namin sa isa't isa ay magiging ganon kabilis ang pagbabago sa sitwasyon. Hindi kami nahikayat na umatras, hindi rin kami naghangad ng labis na katapangan. Halata na magkaiba kami sa kanila. Kami ang may lihim na lakas na hindi nila pinahahalagahan, ang pagkakaisa ng komunidad. Nagkaroon ng tensyon na hindi nawawala. May nagsimulang humiyaw, may nagwisik ng kandila, at ang hangin ay tila nakikipaglaro sa apoy. May kumanta silang awit. Isang bagay na alam ni Alice na bumabalik sa kanyang alaala sa malabong paraan. Naramdaman ko ang panunukso ng hangin. Parang gustong ilabas kami. Nang bigla, may sumirit mula sa gitna ng grupo. Isang galaw na hindi natural ang bilis. May nagmamadali. May kumalat na pagod sa luha ni Alice. Hindi namin pinilit ang direktang pagsalakay. Ang plano namin ay kunin muna si Alice at ang sanggol at umalis. Ngunit nang malapit na kami sa kanila, may isang sandaling napuno ng kaguluhan. May sumirit na anino. Kumurap ang liwanag at ang mga taong kasama nila ay magsimulang pumuwersa. Nagkageseran. Sa gitna ng gulo may isang nangyari, may isang buntong hininga at isang panawagan na parang lumabas mula sa kailaliman. May isang maliit na bilog at may hawak-hawak ang sanggol. Ang oras ay naging mabagal. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko, para bang pinipilit ng kapalaran na pumili ako ng aksyon. Hindi ako nag-isip ng matagal. Tumulak ako, nag-udyok at ginamit ang yakap ko para agawin ang sanggol mula sa kamay ng isa. May nag-ingay na hindi maayos, ang mga kalaban ay nagsalalay ng mga salita na hindi ko maintindihan, ngunit puno ng sumpa. Si Alice, na noon ay nalilito pa, ay sumigaw at inalalayan ko siya palabas ng bilog. Pag-alis namin, hindi naging madali ang pinagdadaanan. May mga taong sumusunod. May mga anino na nagtatangkang harangan ang aming daan. Pinabilis namin. Hindi ko maalala kung sino ang unang nag-utos ng pagtakbo. Pero narating namin ang labas ng planta na parang panaginip. Sumakay kami sa tricycle ni Paeng at umikot sa isang maliit na daan na magdadala sa amin pabalik. Ang mga puso namin ay nagtatagisan ng tibok. May isang malakas na pagsabog ng sigaw sa likod. At sa sandaling iyon, narinig ko ang isang putok, isang malakas na tunog at may isang sandaling na puno ng sakit. Hindi ko ilalarawan ng detalyado ang nangyari sa susunod. Hindi dahil natatakot ako sabihin ang totoo, kundi dahil may mga lihim na hindi dapat gawing palabas. Ang resulta, nasaktan ang sanggol. Hindi ko masasabi ang eksaktong detalye, hindi ko rin kailangan. Ang nangyari ay ang pinakamasakit na dahilan ng pagsubok. Nawalan kami ng pinakamaliit na ilaw ng bahay. Nawalan kami ng isang buhay na hindi pa ganap na nabunyag ang pangarap. Nagdala ito ng isang dagok na hindi ko inakala. Ang katahimikan na sumunod ay hindi mapapantayan. Si Alice, na ang kaluluwa ay parang hinahawakan ng hangin, ay nagluksa ng lubos. Wala akong salita noon. May mga luha akong hindi na natangka pigilin. Si Paeng ay nagbigay ng nakababatang yakap sa akin. Si Paeng ay wala sa sarili. Ang manunugis ay nagmahimagsik. Ang lugar na aming pinuntahan ay umusok ng naglaho kami, tulad ng umaalis na kawayang sinunog. Pagbalik namin, nagsalubong ang buong komunidad. Hindi ko inaasahan na maraming tao ang magtatagpo. Nagdala ang mga kapitbahay ng pagkain at ng payo, ngunit higit sa lahat, nagdala sila ng kanilang pagdadalamhati. Si tatay, na hindi lubos makaintindi sa lahat ng nangyari, ay nagyakap kay Alice at walang imik, tila ang simpleng hawak ng isang ama na hindi nakakapagsalita ang nagbigay ng kaunting ginhawa. Sa loob ng mga araw na sumunod, ang pangungulila ay umabot sa amin ng husto. Si Alice ay hindi lamang nawalan. Nawalan siya ng sanggol na itinuring niyang sariling liwanag. Nang dumating ang gabi, hindi niya na muling pinangalanan ang Lucas ng normal. Ang pangalan ay naging isang pahirap na simula ng kanyang pagluha. Bakit sila kumuha? Isang gabi niyang tanong. Bakit kami? Hindi ko masagot iyon ng buo. Walang salita na makakapaglabas ng kabuuan ng sakit. Naglakad kami sa pagluluksa ng magkatuwang.
Pinahintulutan ko siya mag-iyak, pinayagan ko siyang magpahinga, at sa tuwing nagsasalita siya, naglalabas ng maliliit na fragment ng alaala. Isang kanta, isang mukha, isang amoy na tila nag-udyok sa kanya. Hindi namin naibalik ang sanggol, at ang wakas na iyon ay parang isang peklat na hindi nawawala. Maraming gabi kami ng tahimik na pag-awit, pag-uusap na walang tapos, at pag-aalay ng mga simpleng bagay sa bangkay ng kanyang pangarap. Ang komunidad ay hindi huminto. May mga pumunta, may nag-ambag, at may mga nagdala ng payo mula sa ibang lugar, mga taong may karanasan sa mga ganitong kaso. May ilang nagbigay ng kwento tungkol sa kalupitan ng kulto na iyon at nagkwento ang manunugis ng iba pang kaso na hindi namin inakala. Pinayuhan kami na mag-ingat at ilang beses ay may mga beses na inalok kami ng mga paraan upang maglusong sa pagpapagaling, ang ilan ay mula sa simbahan, ang ilan mula sa mga tradisyonal na paraan. Sa lahat ng iyon, si Alice ay nagpakita ng mga bahagyang pag-usad, mga maliliit na hakbang, isang araw na hindi umiiyak, isang umagang ngumiti ng bahagya, isang gabi na hindi na naginip ng panibagong pagtitipon. Nagbagong anyo ang buhay namin pagkatapos. May mga araw na natulog kami ng mahimbing, may araw na napapikit kami mula sa sobrang pagod, at may araw na nagbabalik ang biglaang takot. Ngunit sa loob ng unti-unting pagbawi, may umusbong na may bago ring uri ng pag-ibig. Hindi ko inakala na ang taong lumabas na nawalay sa alaala ay dahan-dahang magtataguyod ng bagong pag-ibig para sa akin. Hindi ito ang madaling mahalin. Ito ay isang pagmamahal na may sugat, isang pagmamahal na may malalim na bakas ng pagdurusa. May isang gabi, ilang buwan matapos ang trahedya, umupo kami sa maliit na veranda ng bahay. Tahimik ang paligid, kumakalam ang malamig na sipol ng gabi. Hawak ni Alice ang kamay ko. Marcel, ang bungad niya. Salamat. Hindi ko mawari kung papaano sasagutin iyon. Ang lahat ng naiwang salita ay isinisiksik sa dibdib ko. Wala iyon, sabi ko ng marahan. Nandito lang ako. Hindi ko sinabi ang tunog ng dati kong takot. Hindi ko sinabi ang gabi na hindi na ako makakatulog, gawa ng mga multong bumabagabag sa akin. Ngunit ang kamay niya sa akin ay nagpapatunay na may pag-asa. Hindi para burahin ang nangyari, kundi para magpatuloy. Ang pag-ibig namin ay hindi naging madali. Ito ay may kasamang therapy sessions, pangangalaga medikal, at mga araw na kinakailangan naming humarap sa barangay at sa pamilya ni Alice. May mga oras na kinakailangan niyang harapin ang mga alaala sa harap ng manggagamot, mga sandali na hindi namin kayang gawin ng mag-isa. Ngunit dahil sa pag-aalaga ng komunidad, nagkaroon kami ng pagkakataon na mabuo muli ang mga pirasong natira. Sa pagdaan ng panahon, nagkaroon kami ng pagkakataon na maisakatuparan ang patawaran. Hindi isa o dalawang gabi lang. Ito ay matrabahong pagpapatawad na may paghimok ang puso na yumakap muli sa mundo. Si Alice, sa kanyang sariling ritmo, ay nagpasya na hindi hahayaang ang takot at galit ang maghari sa pangalan ng sanggol na nawala. Hindi ibig sabihin nito na hindi siya nagluluksa. Sa halip, piniling niyang alalahanin ang liwanag kaysa ang madilim na dulo. Minsan iniisip ko kung sino ang tunay na nagligtas sa amin sa gabing iyon. Ako ba? Ang kapitbahay? O ang maliliit na kabutihang ginawa namin noon? Siguro ang sagot ay hindi ganoon kasimple. Ang pagkakaisa ng komunidad, ang maliliit na tugon ng mga tao na nagbigay sa amin ng pagkain at oras, at ang katapangan ng mga hindi inaasahang kaalyado, lahat iyon ay nagdala sa amin sa silong ng pag-asa. Ilang taon ang lumipas. Nagbago ang mukha ng buhay namin. Lumipas ang mga panahong paulit-ulit na pagdalaw ng takot. Nagkaroon kami ng maliit na seremonya, hindi engrandeng kasalanan, kundi isang tahimik na pagpupugay sa atin mismo. Ako at si Alice, kasama ang mga kapitbahay, at ilang malalapit na kaibigan. Hindi namin inilagay ang mismong trauma sa gitna ng pag-aasawa. Inilagay namin ang pagkilala na bukod sa sakit, may pagmamahalan. Nagkaanak kami, isang nakakubling pag-asa na nagbigay ng bagong simula. Tinawag namin ang anak namin ng isang pangalan na may mababang tunog at may kargang pag-asa.
Hindi man niya pinuna ng puwang na naiwan, siya ang bagong liwanag sa bahay. Hindi lahat ng sugat ay nagsara ng tuluyan. May gabi pa rin na ako ay nababalisa, nakakaramdam ng presensya sa maliliit na silid ng bahay. Ngunit mayroon ding lakas na hindi ko inakala na kaya kong maramdaman. Ang kagustuhan na patuloy na tumulong. Bumalik ako sa pagdidrive, hindi para kalimutan, kundi para maintindihan na ang mundong puno ng krimen at takot ay kailangan pa rin ng mga taong marunong umunawa. Ngunit mas maingat na ako, hindi dahil natakot ako, kundi dahil natutunan ko ang bigat ng responsibilidad. Minsan, may sumasakay na pasahero at nagkukwento ng maliliit na bagay at ako'y nakikinig. Sa kwento nila, nagkakaroon ako ng pangunawa sa dami ng hirap na dala ng buhay. Hindi ko hinahanap ang sarili kong pagkahiro. Hindi ko kailanman inakala na magiging ganoon. Alam ko lang na sa isang gabi, napagpasyahan kong ilabas ang sarili para tumulong at sa kapalit, nabago kami. Ang pangalan ko, Marcel, ay hindi kailanman magiging simbolo ng lahat ng katapangan. Ito ay pangalan ng isang ordinaryong lalaki na pumili. Ngayon, kapag may mga nagtataka kung may aswang nga ba, sasabihin ko lang, may kaunting katotohanan at maraming misteryo. Ang ilang bagay ay hindi maipaliwanag ng lohika. May mga bagay na nababatay sa paniniwala at malalim na kasaysayan. Hindi ko pinipilit ang tao na maniwala sa kung ano ang hindi nila nakikita. Ang tanging sinasabi ko ay maging maingat, maging mahinahon, at higit sa lahat, tumulong sa kapwa kung kaya. Hindi ko mangangatawan ang mga legal na aksyon na naganap pagkaraan. May mga pag-uusap na hindi na namin binuksan sa publiko. May mga bagay na ipinagkatiwala sa awtoridad. At may mga proseso na hindi namin ginusto ipagawa. Ngunit ang nagtatagal ay ang aral. Na ang kabutihan kapag pinagsama-sama ay may kakayahang panalipdan ang sinuman. Hindi palaging sa paraang perpekto o ligtas. Ngunit sa paraan na nagbibigay ng pagkakataon na mabago ang buhay. May mga gabi pa rin akong napapanaginipan, mga panaginip na parang saranggola ng liwanag at dilim. Ngunit sa umaga, kapag magising ako at titingnan si Alice at ang aming anak na mapayapa sa tabi niya, may pakiramdam ako ng kapayapaan na dati ay hindi ko kilala. Sa mata ng mundong magulo, mayroon pa ring maliit na liwanag. Kung may isang huling bagay akong matutuwid, ito ay ang paghingi ng respeto sa mga nakalipas na nangyari. Hindi namin hiniling ang simpatya, hiniling namin ang pag-unawa. Ang kwentong ito ay hindi isang panawagan sa karahasan o sa pagtuturo ng ritual, ito ay simpleng salaysay ng kung paano ang isang ordinaryong grab driver, kasama ang mga kapitbahay, ang nagbuhos ng tapang at malasakit upang protektahan ang isang ina at ang anak niya sa harap ng hindi pangkaraniwang panganib. May kabayaran ang kabutihan, ngunit hindi ito laging nasusukat sa kita o parangal. May mga pagkakataon na ang kabayaran ay pag-asa, pagtatagpo ng pag-ibig, at ang pagkakataong magpatuloy. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito o naantig man lang ang puso ninyo, i-like at i-share na lang para maabot din natin ang iba na interesado sa mga totoong kwento ng supernatural at ng pagkatao. Mag-comment din kayo kung may karanasan kayong gustong ibahagi. Hindi tayo nag-iisa sa ganitong mga kwento. At kung bago kayo dito, mag-subscribe para sa mga susunod pang kwento na magpapakita na minsan, sa gitna ng dilim, may mga ordinaryong tao na magiging liwanag.